Magandang araw sa lahat at maligayang pagdating sa channel. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pakibigyan po ako ng isang like, isang comment, at huwag kalimutang pindutin ang follow button para mapanood ang mga pinakabagong episode sa lalong madaling panahon. Sana'y magkaroon kayo ng masayang panonood. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang kwento ng The Strongest Son-in-Law in History, Kabanata 204. Kasunod ng nakaraang kabanata, matapos patayin ang mag-asawang Yu Fang, sinampal pa ni Shen Lang, ni Il Nahe, mapanirang palayaw, si Wang Kek, Yanni Kikhoa, para turuan ng leksyon sa pagiging basto sa kanya. Sunod nito, pinuntahan niya mismo sa bahay ang ina ni Yu Fang para tapusin din ito. Kahit pa sumigaw ang matanda na protektado siya ng 500 kapatid na nanonood ng video, inutusan pa rin ni Shen Lang si Shen Shisan, Yivel Yilitam, na tapusin siya. Matapos ang maraming araw ng pagkakalayo, sa wakas ay nagkita muli ang dalawang tanga, Shen Lang at Dasha. Ngunit, halos madurog si Shen Lang sa higpit ng yakap ni Dasha, ayon ni Si. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap, nalaman ng bida, Shen Lang, na wala pa ring natututunan si Dasha. Bukod pa riyan, nakatanggap pa si Dasha ng sulsol mula sa kanyang guro, Master Zongchup, Trong Ee, na hamunin ang disipulo ni Ninjay, Nin Kiet, na si Ninyan, Nin Dim, na may malaking balakang. Dahil sa tiwala sa kanyang maraming taon ng pagsasanay sa martial arts, hindi pinansin ni Ninyan si Dasha. Kahit na sinabihan siya ng kanyang guro na dahan-dahan lang, sumugod pa rin si Ninyan na parang gustong lapain ng buhay si Dasha. Si Shen Lang naman, na nakatayo sa gilid at nagmamasid gamit ang kanyang parang X-ray vision, ay naisip, lintik na babaeng may malaking balakang ito. Sabi magiging mahinahon pero hindi mapigilang magpakitang gilas. Nilalabas na niya ang buong lakas niya. Si Dasha naman ay mukhang walang pakialam. Ngunit nang malapit na ang espada ni Ninyan, mabilis siyang kumilos. Pagkatapos ay marahan niyang iwinasiwas ang kanyang espada para salagin ang atake ni Ninyan na direktang nagpatilapon sa kanya sa ere hanggang sa tumalsik ang dugo. Si Ninyan, matapos ang tangkang iyon, ay duguan na ang dalawang kamay at tulala ang mga mata na parang hindi maintindihan kung anong nangyari. Sina Ninjay at Shen Lang na nagmamasid ay napangangarin sa pagkamangha sa galaw ng espada ni Dasha, napakagaan, malinis, ngunit ang lakas ay nakakatakot. Matapos ang matagal na paglipad sa ere, sa wakas ay nakalapag din si Ninyan. Dito lang siya nagkaroon ng pagkakataong makabawi. Napansin niyang may pinas na ang espada sa kanyang kamay. Nabigla siya ng husto at naisip, ano ng kalokohan to? Paano niya nasangga yun? Dahil sa tila pagkakainsulto, naggalit ang mga ngipin ni Ninyan sa galit at masamang tiningnan ang walang malay na si Dasha. Pagkatapos, parang naging demonyo siyang muling sumugod habang sumisigaw, "Le! Makikipagpatayan ako sa'yo." Ngunit, tulad ng inaasahan, sa sobrang pagmamadali, muli siyang pinatalsik ni Dasha gamit ang espada, na parang ibon sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ligtas na nakalapag gamit ang paa, kundi bumagsak siya gamit ang kanyang malaki at bilugang puwet. Gumulong si Ninyan ng ilang metro sa lupa, at gasgas na ang buong puwet niya. Sa puntong ito, sa sobrang galit ni Ninyan ay naiyak na siya. Namumula ang mukha sa sama ng loob, muli siyang sumugod gamit ang espada. At muli, isang malakas na tunog ng Si Keng ang umalingaw-ngaw. Nakita na lang na ang espada ni Ninyan ay nabasag sa maraming piraso, at si Ninyan mismo ay direktang pinabagsak ni Dasha sa lupa, puno ng sakit. Talagang napakalayo ng agwat nila, hindi man lang niya nagalaw ni isang hibla ng buhok ni Dasha. Nakahandusay si Ninyan doon, sobrang sakit ang nararamdaman. Ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit at halos maiyak, iniisip, nagsanay ako ng martial arts ng higit 10 taon, tapos hindi ko matalo ang isang tanga na kalahating taon pa lang nagsasanay. Ang lupit ng langit. Hiu hiu hiu. Pagkatapos ay bumangon siyang muli at sumigaw, "Tanga ka. Nagpapanggap ka lang na mahina para manlinlang." Original, Gihyo and Giri nagpapanggap na baboy para makakain ng tigre. Nang marinig ito ni Dasha, nalito siya at nagtanong, ano ang nagpapanggap na baboy para makakain ng tigre?
Si Shen lang naman ay napangiwi at naisip, itong si Ningyan, masyado ng maraming napanood na Doulo Dalu, Solan. Lumapit naman si Ninjay at tinanong si Dasha, sa nakalipas na kalahating taon, ano ang mga ginawa mo? Nag-isip sandali si Dasha bago sumagot, araw-araw akong binubugbog ng guro. Binubugbog na parang kaaway mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos, maliligo sa pinakulong gamot tapos ikukulong. Sabi ni guro, kapag nasasalag ko na siya, hindi na niya ako bubugbugin. Nagtanong ulit si Ninjay, kapag nakababad ka sa paliguan, ano ang nararamdaman mo? Sumagot si Dasha, sobrang sakit. Gumagamit siguro ng malaking kaldero para pakuluan ako. Umiiyak pa nga siguro, sinasabing naubos na raw lahat ng naipon niyang sangkap sa loob ng mahigit 10 taon. Matapos makinig, nag-isip sandali si Ninjay at sinabing, naintindihan ko na. Agad namang lumapit si Ningyan at nagtanong, ano po ang naintindihan niyo, guro? Ipinaliwanag ni Ninjay, dahil sa talino ni Dasha, anumang martial arts manual ay hindi niya maintindihan, wala siyang matututunan. Kaya, isang galaw lang ang pinraktis niya, ang sumalad. Pinaghihinalaan ko na araw-araw siyang binubugbog ni Zongchuk, libu-libong beses sa isang araw, sinusubukan siyang bulpihin sa iba't ibang paraan. Ano ang magagawa ni Dasha? Kaya, isang pirasong bakal lang ang magagamit niya para sumalad. Ito rin ang nagsanay sa kanyang reaction time at bilis. At dahil sa golden bloodline, Naisian Hong Kim, ni Dasha, hindi niya kailangan ng cultivation. Ang lakas niya ay kusang lumalaki, at kahit masugatan ay kusang gumagaling. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang mag-aral ng internal energy para mapataas ang kakayahang sumipsip ng Heaven and Earth Yuan Qi, enerhiya ng langit at lupa, pero si Dasha, hindi niya kailangan. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano gamitin ang Heaven and Earth Yuan Qi, hindi niya ito mailalabas. Kaya, araw-araw siyang pinapaligo ni Zongchuk sa halamang gamot para ma-activate ang natatagong lakas niya sa loob ng 20 taon. Kaya siya umiyak, ang mga halamang gamot na inipon niya ng mahigit 10 taon ay naubos na lahat para kay Dasha. Nang marinig ito ni Ningyan, labis siyang nagulat at napabulalas, kung gayon, ibig sabihin, magaling talaga ako, pero itong si Dasha ay naging sobrang lakas na parang halimaw. Sumagot si Ninjay, halos ganoon na nga. Nagtanong ulit si Ningyan, pero kung makakaharap ng ganitong klaseng halimaw na tulad niya, may silbi pa ba ang pag-ensayo ng martial arts ng iba? Sumagot si Ninjay, tama ka, wala nang ang silbi. Dahil dito, nagalit si Ningyan, itinuro si Dasha at sumigaw, hindi. May silbi pa rin. Bihira lang naman ang mga halimaw na tulad nito. Karaniwan, hindi mo sila makakaharap. Hoy, Dasha! Lumayo-layo ka sa akin. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Si Dasha, na tila takot sa asawa, ay natakot nang marinig si Ningyan at agad na nagtago sa likod ng haligi. Nang makita ito ni Shen Lang, napailing siya at naisip, lintik. Itong kaduwagan ni Dasha, kahit maging pinakamalakas pa siya sa buong mundo, wala pa ring silbi. Si Ninjay naman ay binatukan ang kanyang disipulo at sinaway, huwag mong apihin si Dasha. Pagkatapos ay kinawayan niya si Dasha, halika rito. Tinanggal ni Ninjay ang isang pulseras, bracelet, mula sa kanyang leg o braso, at marahang isinuot ito sa kamay ni Dasha. Sabay sabing, Dasha, isuot mo ito. Huwag na huwag mong iwawala ha. Nagulat si Ningyan nang makita ito at naisip, ito ang pulseras na bigay ng Chayan Yu King, Tin Yanje, kay guro. Ibinigay niya kay Dasha. Maging si Shen Lang ay nabigla at naisip, wow. Sa ginawang ito ni Ninjay, direktang sinasabi niya sa lahat na si Dasha ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa kanya. Dasha, ikaw ang pag-asa ng U-Country, Vitcoast, na maabot ang tuktok ng martial arts sa mundo. Pagkatapos nito, nag-usap pa sila ng kaunti bago maghiwalay. Lumipat ang eksena sa gabi sa embahada ng Great Yan Empire, Vimcoast, sa U-Country. Si Yun Mengs, Ya Nanlirae, ay naghanda ng isang salusalo para kay Ningyan at Shen Lang. Pagkaupo pa lang nila, masiglang nagpakilala si Ningyan, ipapakilala ko sa inyo,
ito ang mabuti kong kapatid, brother, si Shen Lang. At ito naman si Yun Mengs, ang basura mula sa imperyo. Nang marinig ito ni Yun Mengs, nagdilim ang kanyang mukha at naisip, lintik. Malinaw na ikaw ang nag-Indian sa akin. Hindi ba dapat ikaw ang mag-imbita sa akin kumain? Bakit naging ako pa ang naghahanda ng salu-salo ngayon? At parang binibigyan mo pa ako ng pabor na mag-imbita. Pagkatapos ay itinayo ni Ningyan at ipinakilala, at itong malaking taong ito ay si Dasha. Biglang tumayo ang dalawang manyak, Shen Lang at Yun Mengs, nagkamay at mumiti. Matagal na kitang hinahangaan. Ako rin, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Para silang dalawang asong manyak na nagtititigan. Pareho silang nag-iisip, aba, ang gwapo din ng palakang ito, Kailangan ko siyang talunin. Matapos ang sandali, ang dalawang manyak ay muling nagkatitigan na parang naguguluhan, tapos ay naisip, teka, sandali. Hindi tama. Itong pamilyar na aura itong manyak na tingin itong mapangakit na mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga si Scum Brother, Chanam. Parehong Scum Brother, bakit pa natin pahihirapan ang isa't isa? Lahat tayo ay magkakauri. Dahil dito, ang dalawang baliw ay halos maiyak sa tuwa dahil hindi inaasahang nagkita sila ng kapwa, Scum Brother, sa lugar na ito. At mukhang magkasundo pa sila. Ito na siguro ang tadhana. Kaya nagsalita si Shen Lang, young master yun, ilang babae na ang nakama mo? Nag-isip sandali si Yun Mengs at sumagot, hindi ko na matandaan sabihin na nating mga ilang daan. Masyadong marami, hindi ko na maalala, kapatid. Nang marinig ito ni Shen Lang, nanginig siya sa pagkabigla at naisip, nakakainis. Ito ang tunay na winner sa buhay. Isang human canon. Mas malala pa kaysa sa mga playboy sa modernong panahon. Si Ningyan naman ay may mapanlibak na ekspresyon, basura. Marumi. Hayop na kabayo. Wala namang pakialam si Yun Mengs sa sinabi niya. Bumaling siya kay Shen Lang at nagtanong, ikaw, kapatid na Shen. Ilan? Napabuntong hininga lang si Shen Lang at pabulong na sumagot, 3. Ngunit, muling tumingin si Ningyan ng may panlilibak at sinabing, basura. Nainis si Shen Lang at naisip, nakatulog siya sa daan-daang babae, tinawag mong basura. Ako, 3 lang, basura pa rin? Kung hindi lang ako, tinuli ng tatay mo, nakama ko na yang babaeng tigre mo ng 100 beses. Si Yun Mengs naman ay nagpakita ng seryoso at misteryosong anyo, sayang naman, kapatid na Shen. Alam mo ba ang sikreto naming mga gwapong tulad natin para makatulog sa maraming babae? Si Shen Lang, na parang tunay na playboy, ay kumpiyansang sumagot, huwag maging tapat sa isang tao, kung hindi, makokonsensya ka. Nang marinig ito ni Yun Mengs, para siyang nakiliti sa tamang lugar. Malakas niyang inihampas ang kamay sa mesa, tumayo, at may manyak na ngiti na sinabi, tama. Ang unang reaksyon ng kahit sinong lalaki kapag nakakita ng magandang babae ay ang gustuhing makama siya. Normal lang yon. Kung masyado mong gusto o iniintindi ang isang babae, magkakaroon ka ng pakiramdam ng responsibilidad. Pipigilan mo ang sarili mo, hindi ka makakawala. Dahil ang sarap ng pagtulog sa isang hindi kilalang babae ay hindi kayang talunin ang konsensya sa puso. Kaya hindi mo na magagawa. Pagkasabi nito, agad na nagkamayan ang dalawang kambing na parang matalik na magkaibigan. Sabay silang tumawa ng may kahalayan at sumigaw, "Oh, mabuting kapatid. Oh, aking kakampi. Sayang at hindi tayo nagkita ng mas maaga." Pagkatapos ay lumapit si Shen Lang at bumulong, "Hoy, hoy ngayon, kapag nakikita mo si malaking puwet Ningyan, tumitigas ka pa ba? May reaction pa ba ang ibon mo?"